May mga tao talaga na agad nagbabago ang pag-uugali matapos itong magkaroon ng kaunting pera. Yung dati mo itong kakilala at nakakausap, ngunit ngayon ay parang wala ka na sa kanya. Ang pakiramdam sa sarili ay parang sila na ang naghahari sa inyong lugar porket nakaahon sila sa kahirapan. Ikaw, naranasan mo na bang maliitin ng mga taong may pera? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Mahirap man ang buhay ay masaya pa rin naman ang binatang si Antonio dahil binigyan siya ng Diyos ng isang mabuting ina. Nagtutulong ang dalawa sa pagtatanim ng mais dahil ito ang kanilang hanap buhay. Sa totoo lang ay hindi niya kilala ang kanyang tunay na mga magulang dahil ampon lamang siya ni Aling Pasita. Tanggap naman ni Antonio sa kanyang sarili na siya ay isang ampon dahil mabuting tao naman ang nakapulot sa kanya. Nay, bakit po hindi niyo naisipan na magkaroon ng asawa? Para may katulong naman po kayo sa pagtatanim ng mais, tanong ni Antonio. Simula nang dumating ka sa buhay ko anak, ay hindi ko na naisipan pa na magkaroon ng asawa. Kontento na ako sa aking sarili na ikaw ang palagi kong kasama. Sagot ni Aling Pasita. Sa kanilang pagiging mahirap ay kung ano-anong bagay ang kanilang naririnig mula sa mga tao na may kaya sa buhay. Kung minsan ay ginigipit sila ng mayayamang negosyante at binibili ang kanilang pananim na mais sa murang halaga. Aling Pasita, bibilihin ko na ang lahat ng inyong mga pananim para hindi na kayo mahirapan sa pagtitinda. Pero ang gusto kong presyo ay 3 piso ang kada piraso, seryosong sabi ni Mr. De Guzman. Napapaisip naman si Aling Pasita sa sinabi ng mayamang negosyante dahil mabilis nga nilang maibebenta ang mga mais, ngunit sobrang liit naman ng kanilang magiging kita. Pasensya na po kayo sir, hindi ko po ito maibibigay sa presyo na gusto nyo. Halos wala na po kaming kikitain kung sa 3 piraso namin ibibigay ang kada piraso. Paliwanag ng matanda. Ngunit kung ano-ano pang mabubulaklak na salita ang sinasabi ni Mr. De Guzman para lokohin ang matanda dahil alam nito na wala itong aral. Sige, kayo ang bahala. Mas malulugi kayo kung hindi agad mabili ang lahat ng mais. Baka mabulok lang yan, kaya mas lalong wala kayong kikitain. Panguuto ni Mr. De Guzman. Nang dahil doon ay pinagbenta nila sa murang halaga ang kanilang mga pananim. Masayang-masaya naman ang negosyante dahil tiyak niya sa kanyang sarili na malaki na naman ang kanyang kikitaing pera. Nagtira lamang ng halos 15 piraso ang mag-ina para ito ang magsilbing pagkain nilang dalawa. Binilang na po ng aking mga tauhan kung ilang piraso ang mais. Ito po ang 1,000 at sa totoo lang po ay may pasobra pa yan. Nakangiting sabi ni Mr. De Guzman kasama ang 2 bodyguard. Nagtataka naman si Antonio dahil hindi maaari na 300 piraso lamang ang kanilang naitanim, kaya gusto nitong kausapin ang mayamang lalaki. Pinigilan na lamang ito ni Aling Pasita dahil ayaw nito na masaktan ang kanyang anak. Nay, huwag niyo na po akong pigilan. Mandaraya po ang lalaking yun. Sa murang halaga na nga lang niya nakuha ang mais, pero hindi pa niya tayo binayaran ng sapat. Inis na sabi ni Antonio. Nagulat naman ang binata sa naging sagot ng kanyang nanay. Alam ko anak, kahit hindi naman ako nakapag-aral, ay may isip pa rin naman ako. Hinayaan ko na lang sila dahil ayaw ko ng gulo. Kung hindi tayo papayag sa kanilang kagustuhan, ay baka saktan nila tayo. Ganyan talaga ang buhay nating mga mahihirap. Palaging inaapi ng ibang mga tao na may kaya sa buhay. Malungkot na sagot ni Aling Pasita. May natira naman sa kanilang mga pananim dahil hindi kinuha ni Mr. De Guzman ang mga mais na may kaunting kapintasan. Kaya inani ito ni Antonio sabay isinalang sa kumukulong tubig. Anak, anong balak mong gawin dyan? Kakainin mo ba ang mga yan? Tanong ng matanda. Hindi po nay, ipagbebenta ko po ito para madagdagan naman po ang ating pera. Sagot ng binata. Masaya naman sila sa kanilang buhay, ngunit nagiging malungkot lang sila kapag nakakaranas sila ng pangmamaliit at panghuhusga mula sa ibang mga tao.
Lumipas ang isang oras ay inilako ni Antonio ang kanyang nilagang mais. Ibinebenta niya ito sa murang halaga dahil may kaunti itong sira. Habang lumilibot si Antonio sa bayan ay talagang inggit na inggit ito sa kanyang mga nakikita. Ang mga taong kasing edad niya kasi ay pumapasok sa eskwelahan at ito talaga ang matagal na niyang pangarap. Samantalang siya ay nagpapakahirap sa pagtitinda ng mais upang magkaroon sila ng maliit na halaga ng pera. Agad lumapit doon si Antonio upang mag-alok ng kanyang mga paninda. "Sir, bili na po kayo ng mais. Pero sa totoo lang po ay may gusto sana akong itanong sa inyo. Magkano po ba ang binabayaran niyo sa eskwelahan? Gusto ko po kasi talagang mag-aral. Elementary lang po kasi ang aking natapos." Tanong ni Antonio. "Huwag mo nang pangarapin na mag-aral. Tingnan mo naman ang sarili mo. Baka pambili lang ng sapatos ay wala kang pera. 30,000 piso ang binabayaran namin kada taon. Sige na at umalis ka na dahil may pupuntahan pa kami." Pangmamaliit ng isang estudyante. Nang dahil doon ay nalaman ni Antonio na wala talaga siyang pagkakataon na makapag-aral pa sa eskwelahan. Sobrang liit lamang ng kanilang kinikita at kakasya lang talaga ito sa pangkain nila sa pang-araw-araw. Maya-maya lamang ay may isang matanda ang naawa sa kanya. Binili nito ang lahat ng kanyang mga paninda kaya maaga siyang makakabalik sa kanilang bahay. "Maraming salamat po talaga. Pagpalain po kayo ng Diyos," masayang sabi ni Antonio. "Walang anuman, iho. Ikaw ang pagpapalain ng Diyos dahil masipag ka at higit sa lahat ay lumalaban ka ng patas sa iyong buhay." Nakangiting sagot ng matanda. Ngunit habang siya ay naglalakad pa uwi, ay bigla niyang nakita ang isang magandang dalaga. Sa unang kita niya pa lamang dito ay para bang sumaya ang kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na may hinanga ang babae si Antonio dahil wala itong ibang iniisip sa kanyang buhay kundi ang matulungan ng kanyang ina sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Sino kaya ang babaeng yun? Sobrang ganda niya naman. Nakangiting sabi ni Antonio sa kanyang sarili. Simula noon ay araw-araw na dumadaan doon ang binata para lamang makita ang kanyang hinahangaang babae. Lalo siyang sinisipag sa pagtitinda ng mais dahil nagkaroon siya ng inspirasyon. Lumipas ang 2 linggo ay mas lalo pang tumindi ang paghanga ni Antonio sa dalaga at sakto naman na nakita niya itong naglalakad sa kalsada. "Ma'am, gusto mo ba ng mais? Ibibigay ko na lamang to sa'yo," nakangiting sabi ng binata. Ngunit para bang walang narinig ang dalaga matapos niya itong lapitan at kausapin. Kaya muling nagsalita si Antonio para mapansin siya ng kanyang hinahangaan. "Ako nga pala si Antonio at gusto sana kitang bigyan ng mais. Matagal na kitang hinahangaan at alam ko naman na wala akong pag-asa sa mga katulad mo. Pero wala namang mangyayari kung hindi ko susubukan. Pwede bang manligaw ako sa'yo?" Lakas loob na sabi ng binata. Ngunit patuloy lang ang dalaga sa kanyang paglalakad, kaya alam na ni Antonio na wala talaga siyang pag-asa dito. Napayuko na lamang ang binata nang dahil sobrang hiya. Hindi niya akalain na masasabi niya ang bagay na ito, pero ang mahalaga ay naamin niya sa dalaga ang kanyang nararamdaman. Natatawa na lamang ito sa kanyang nagawa. "Mabuti na lamang at naamin ko na sa kanya ang aking nararamdaman. Hindi naman agad ako susuko at patuloy lang akong aasa na isang araw ay kakausapin niya ako." Positibong sabi ni Antonio sa kanyang sarili. Simula din sa araw na ito ay nangarap ang binata na maging isang mayaman. Tuwing gabi, bago siya matulog, ay talagang hindi mawala sa kanyang isipan ng dalaga. Naiisip niya na magkasama silang dalawa at masayang masaya habang kumakain sa masasarap na kainan. Napansin naman ni Aling Pasita na palaging nakangiti ang kanyang anak, kaya tinanong nito kung ano ang nasa isip ng binata. "Anak, napapansin ko lang, 1 linggo ka nang palaging nakangiti. Iniisip ko lang na baka nasisiraan ka na ng ulo." Pagbibiro ni Aling Pasita. "Hindi po, Nay. Wala lang po ito. Basta, wag niyo na lang pong tanungin." Natatawang sagot ni Antonio. "Siguro, may hinahangaan ka ng babae ano? Ganyan-ganyan din ako.
Noong dalaga pa lamang ako. Natatawang sabi ng matanda. Hindi po, Nay. Ano po ba kayo? Kung ano-ano na lamang po ang iniisip nyo. Masaya lang po ako dahil palagi ko po kayong kasama at natutulungan ko po kayo sa pagkita ng pera. Palusot na sagot ng binata. Isang araw ay muling nagtinda ng mais si Antonio sa bayan. Dumaan siya sa bahay ng dalaga dahil gusto niya itong makita. Sakto naman at naroon ang mga magulang ng babae, kaya agad niya itong nilapitan. Ma'am, bili na po kayo ng mais. Sa murang halaga ko na lamang po ito ibibigay sa inyo. Nakangiting sabi ng binata. Nang marinig ng babae ang kanyang boses, ay bigla niya itong nakita na papalabas ng pintuan. Huwag po kayong bumili dyan. Siya po yung lalaki na sobrang kulit at palagi akong kinakausap sa daan. Bibigyan niya raw po ako ng libreng mais at nagsabi na kung pwede daw po siyang manligaw. Inis na sabi ng dalaga sa kanyang nanay. Ganun ba? Sige, Andrea, at pumasok ka na sa loob. Ako na ang bahala sa kanya. Sabi ni Aling Esmeralda. Napapayo ko na lamang si Antonio dahil talagang hindi siya gusto ng babae na kanyang hinahangaan. Pasensya na po kayo. Humahanga lang naman po ako sa kanya. Paliwanag ng binata. Kahit naman ako ay hindi kita magugustuhan para sa aking anak. Anong ipapakain mo sa kanya? Araw-araw mais? Nakakatawa ka, Totoy, dahil sobrang taas talaga ng pangarap mo. Mapagmataas na sabi ni Aling Esmeralda, sabay pinagsarahan siya nito ng pintuan. Talagang hindi maintindihan ni Antonio kung ano ang mararamdaman niya sa mga sandaling iyon. Wala naman siyang ginagawang masama, pero kung ano-anong masasakit na salita ang kanyang narinig mula sa ibang tao. Nang dahil sa kanyang pagiging mahirap ay agad siyang hinuhusgahan. Porket wala siyang pera ay agad siyang inaayawan. Ganun ba talaga ang tingin niyo sa amin? Wala naman kayong karapatan na kami ay husgahan kahit na kayo ay nasa taas at kami ay nasa baba. Malungkot na sabi ni Antonio sa kanyang sarili. Lumipas ang isang linggo ay hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ng dalaga. Lalo na at nalaman niya kung ano ang pangalan nito. Kahit na nasaktan ang kanyang puso ay patuloy pa rin siyang humahanga. Isang araw habang nagtitinda ng mais si Antonio ay hindi maganda ang kanyang nakita. May kasamang lalaki si Andrea at magkahawak ang kamay ng dalawa. Mukha itong mayaman at talagang walang-wala siya kung sila ay ipagkukumpara. Siguro ay dapat ko nang itigil ang nararamdaman ko sa kanya. Kung mayaman lang sana ako, di nagkaroon ako ng pag-asa sa kanya. Pero sadyang ganito ang buhay. Mas lamang ka kapag mayaman ka at kapag mahirap ka ay wala kang kwenta para sa iba. Malungkot na sabi ng binata sa kanyang sarili. Si Aling Pasita naman ay inimbitahan ng kanyang kaibigan. Kaarawan kasi nito. Kaya magkakaroon sila ng simpleng salo-salo. Habang nanonood sila ng TV, ay nakita ng matanda sa balita ang isang lalaki na parabang kamukhang kamukha ito ng kanyang anak na si Antonio. Hindi kaya siya ang tunay na ama ni Antonio? Pero pwede ring nagkakamali lang ako. Hindi naman imposible na may kamukha siyang ibang tao. Naguguluhang tanong ni Aling Pasita. Lumipas ang isang buwan ay sinabi ni Antonio sa kanyang nanay na kung bibigyan siya ng pagkakataon ay gusto niyang makilala ang kanyang tunay na mga magulang. Nang dahil doon ay gumawa ng paraan si Aling Pasita upang makita ang lalaki na nakita niya sa TV. Malakas ang kanyang kutob na ito ang tunay na ama ng binata at gusto niya lang naman na magbaka sakali na totoo ang kanyang hinala. Nagpaalam ang matanda kay Antonio na may mahalaga siyang aasikasuhin. Ginamit ni Aling Pasita ang naipon niyang pera para lamang mapuntahan ito. Mr. Philip, may matandang babae po sa labas at kanina pa po siyang nangungulit dahil gusto niya raw po kayong makausap. Pinapaalis na namin siya pero may mahalaga daw po siyang sasabihin sa inyo. Sabi ng kanyang tauhan. Nang dahil doon ay lumabas ang mayamang lalaki upang harapin si Aling Pasita. Sir, may tanong lang po ako sa inyo. Nawala na po ba kayo dati ng anak? Matipid na tanong ng matanda. Gulat na gulat naman si Mr. Philip at malakas ang kanyang kutob na may alam ang matandang ito tungkol sa kanyang buhay. Oo,
Nawalan ako ng anak at paano mo naman ito nalaman? Nagtatakang tanong ng mayamang lalaki. Nang dahil doon ay ipinaliwanag ni Aling Pasita na meron siyang napulot na sanggol at ang akala niya ay iniwan na lamang ito sa kanya. Ngunit ang katotohanan pala ay may dating hindi magandang nangyari sa buhay ni Mr. Philip at matagal nitong hinahanap ang kanyang nawawalang anak. Napanood ko po kasi kayo sa TV at nakita ko po na kamukhang kamukha niyo siya, paliwanag ni Aling Pasita. Lumipas ang isang araw ay gulat na gulat din si Mr. Philip nang makita si Antonio. Talagang hindi nagkakalayo ang kanilang itsura kahit laki sa hirap ang binata. Kaya agad silang nagpatest kung tunay ba ang hinala ng matanda. Lumipas lamang ang ilang sandali ay lumabas na ang resulta. Tama nga si Aling Pasita sa kanyang inaakala at ang tunay na ama ng kanyang anak ay ang mayamang lalaki na si Mr. Philip. Kung ganon, ay kayo po ang aking tunay na ama? At bakit nyo naman po ako iniwan? Hindi nyo po ba ako mahal? Umiiyak na tanong ni Antonio. Hindi anak, may masamang nangyari sa amin ng iyong nanay at kasama ka namin noong araw na iyon. May nakaaway kami dati nang dahil sa negosyo at ginawa niya kami ng masama. Hindi ko talaga inaasahan na buhay ka pa, pero ang nanay mo ay matagal nang wala, paliwanag ni Mr. Philip. Talagang sobrang higpit ng pagkakayakap ng mayamang lalaki sa kanyang anak. Sobrang habang panahon niya kasi itong hinanap at nitong mga nakaraang taon lamang siya nawala ng pag-asa. Ngunit sa sandaling ito ay hindi siya makapaniwala na muli niyang makakasama ang kanyang nawawalang anak. Lumipas ang isang taon ay tinuruan ni Mr. Philip si Antonio kung paano humawak ng isang negosyo. Mabilis namang natuto ang binata dahil namana niya sa kanyang ama ang pagiging isang matalino. Isang araw ay inaya si Andrea ng kanyang nobyo na sumama sa kumpanya na kanyang pinagtatrabahuhan upang mag-apply sa trabaho. Nagulat naman ang babae nang makita nito ang binata na tindero ng mais at nakasuot ito ng magarang kasuotan. Mag-a-apply ka rin ba ng trabaho dito? Naku, huwag ka nang umasa dahil baka magsayang ka lang ng oras. Alam mo ba na manager dito ang aking nobyo? Natatawang sabi ni Andrea. Habang nag-uusap ang dalawa ay bigla namang dumating ang kanyang nobyo na katatapos lamang gumamit ng banyo. Nandyan po pala kayo, Mr. Antonio. Ito nga po pala ang aking nobya at mag-a-apply po siya ng trabaho dito. Magalang na sabi ng lalaki. Bakit ka nangingino po sa kanya? Paalisin mo nga siya dito. Nakasimangot na sabi ni Andrea. Gulat naman ang lalaki nang dahil sa sinabi ng kanyang nobya. Pasensya na po kayo, Mr. Antonio. Andrea, siya ang anak na CEO at mayamang negosyante na si Mr. Philip. Matuto ka namang gumalang sa kanya. Nakakahiya ka naman. Dismayadong paliwanag ng lalaki. Talagang hindi makagalaw si Andrea nang dahil sa kanyang narinig. Mayaman pala ang lalaki na kanyang kaharap dahil ang akala niya ay isa pa rin ito na simpleng tindero ng mais. Ganun ba? Wala namang problema. Sige, wag na kayong mag-abala at sasabihin ko sa HR na tanggap na siya sa trabaho. Nakangiting sagot ni Antonio. Talagang pinagtitinginan sila ng maraming tao doon at talagang napahiya si Andrea nang dahil sa kanyang sinabi. Minaliit niya kasi ang binata nang dahil sa mali niyang akala. Ano ka ba, Andrea? Bakit ganun mo siya kausapin? Galit na bulong ng kanyang nobyo. Pasensya na, hindi ko naman alam na anak siya ni Mr. Philip. Pahiyang sagot ni Andrea. Simula noon ay naging maganda na ang buhay ni Antonio. Magkasama na sila ng kanyang tunay na ama at kasama niya rin ang kanyang nagsilbing ina na si Aling Pasita. Hindi na nila pinoproblema pa ang pagpapera at sa totoo lang ay sobra-sobra na ang mga biyaya na dumadating sa kanilang buhay. Tuwing magkakasalubong sa daan si Andrea at Antonio ay hindi talaga makatingin sa kanya nang diretso ang dalaga. Andrea, huwag ka nang mahiya dahil kinalimutan ko na ang nakaraan at pinapatawad na kita. Nakangiting sabi ng binata. Pasensya na talaga sa aking mga nasabi. Maraming salamat dahil pinatawad mo ako. Nahihiyang sagot ni Andrea.
Simula noon ay mas mataas na si Antonio sa kanya. Ngunit kahit na kailan ay wala siyang narinig dito na masasakit na salita. Isang aral ang natutunan ni Andrea sa kanyang buhay. Ang huwag maliitin ang mga tao na meron lamang na isang simpleng buhay. Ang mapagmataas ay ibinababa at ang mapagkumbaba ay itinataas. Kaya palagi mong piliin ang maging mabuti sa iyong kapwa. Hindi lahat ng tao ay nananatiling kapos at mahirap dahil kapag ikaw ay masikap sa iyong buhay ay walang imposible na makamit mo ang iyong mga pinapangarap. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.